Taglay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga katangian ng isang scammer. Ayon kay Vice President Grabe Sara naman. Duterte. Scammer talaga. Hindi lang pala bingeg. Yung iba tinatawag nilang bingeg, di ba? Tapos, scammer pa? Nako, saan ka pa? Kay Junior na. O ito, panoorin po natin kung ano pong sinasabi po talaga ni Vice President Sara Duterte tungkol po kay Marcos Jr. at kung bakit niya natawag o nasabi na mayroong taglay. Akala ko naman may taglay na kapangyarihang pulburon. Yun pala, eto, katangian ng isang scammer ko, no? Ito ang video. Kaugnay ito ng mga pangakong anyay na pako mula pa noong kampanya. Iginit din ni VP Sara na hindi siya dadalo sa nalalapit na State of the Nation address ni Marcos Jr. dahil wala naman umano itong makabuluhang sasabihin para sa bayan. Si Jason Rubrico magbabalita. Mas pipiliin ni Vice President Sara Duterte na makipagpulong sa mga Pilipino sa ibayong dagat kaysa makinig sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ni VP Sara ang pahayag sa isang ambush interview sa Melbourne, Australia, kung saan iginit niyang wala namang makabuluhang sasabihin si Marcos para sa bayan. I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos since I don't think he will be providing anything substantial about our country. And it would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and to improve the country. Sa kabila ng usapin ng impeachment laban sa kanya at ng pagguho ng Uniteam, nilinaw ni VP Sara na wala siyang personal na galit kay Pangulong Marcos. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration because that is part of the life of a politician. Ngunit binigyang diin ng bise na hindi personal ang kanyang issue kay Pangulong Marcos Jr. Ang ipinupunto raw niya rito ay ang kapalpakan ng gobyernong Marcos Jr. at kabilang dito ang tahasan nitong paglabag sa saligang batas, lalo na ang patungkol sa iligal na pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Nang matanong hinggil sa pahayag ni Marcos Jr. na wala siyang kinalaman sa impeachment case laban sa kanya, mariing iginiit ni VP Sara na hindi siya naniniwala sa sinasabi ng Pangulo. Aniya, kabaligtaran ito ng kanyang mga aktwal na kilos at desisyon. Dagdag pa ng bise, hindi na siya nagulat sa tila budol na estilo ni Marcos Jr. na aniya'y may taglay ng lahat ng katangian ng isang scammer. I am happy that you have observed that behavior of the President. He gives conflicting statements truly the very first day of his administration. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflict with regard to our president. And budol in English is scam, no? Yeah. Well, we're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Auntie Claire, si VP Sara Duterte may sinasabi, may taglay na katangiang scammer daw, si Junior. Sana Kayo, ano sa paningin nyo? O ano sa tingin nyo? May mga ganyang katangian ba ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Scammer daw? Bangag pa? Sana Isa pa, ano pa? Sinabi na, nangungurakot pa? Baka hindi naman. Baka naman ay hindi po weak leader yan, hindi po scammer yan, hindi po bangag yan, masipag yan, at maraming nagawa sa administrasyon niya. O maraming proyekto yan, maraming mga nagawang proyekto yan. At ang higit sa lahat, marami na ang utang. Naku, Sana talaga naman. Dyan po, siguro naman, ay maraming mag-agree. Wala tayong magawa. Yung taong bayan ay naniniwala kay VP Sara. Pero wag kayong mag-alala. Si Auntie Claire hindi nawawala ng sagot dyan. Laging siya ang may tama. May tama. Pag nagsasalita siya, lagi siyang may tama. Pati yung amo niya, may tama. Sana Kaya yung mga ganyang salita ni VP Sara, bakit nga ba nasasabi niya? Siguro naman hindi naman yata bubuko itong ating mga kababayan at taumbayan
nakikita naman siguro. Itong sample natin ha. Sample natin sa sinasabing scammer. Isa lang yan eh. Doon sa ginagawa niyang doon sa eleksyon, yung pangako niya na 20 petot ang bigas. Aba siyempre, parang pang-i-scam na rin yun para iboto siya ng taong bayan. Tapos, ang ginawa, meron ngang inilabas na 20 petot ang bigas, natupad na daw. Pili lang kung sino yung pwedeng bumili. Tapos, andun lang sa kadiwa, limitado pa. At hindi lang yan nalaman natin, subsidy lang pala. At hindi talaga presyo ng bigas sa merkado ang bumaba. Hindi talaga nagmura. Isa dito, sample pa lang yan At marami pang iba. Lalo na ngayon, malapit na ang SONA. Yung mga sasabihin niya, masasabi ba nating pang-i-scam na naman? Baka naman may mga nagawa talaga ang mahal nating Pangulo dyan at hindi lang nakikita ni Vice President Sara Duterte. Aba, siyempre, karapatan din po ni Vice President Sara Duterte na malaman kung ano yung nagawa talaga ng ating Pangulo. Tayo, kailangan din nating malaman kung yung mga pinagyayaw-yaw niya, lalo sa SONA, ay nagawa talaga. Sample natin, nakaraang SONA, yung flood control projects. Totoo nga ba talaga yon? Kasi pagkatapos niyang magyaw-yaw tungkol yun, pinagyabang niya, bumaha ng todo-todo. Hinahanap na saan yung sinasabing flood control project. Yan po yung mga nangyayari sa loob po ng 3 taon na may mga, kaya sinasabi ng ating Vice President Sara Duterte na may katangiang scammer ang ating presidente. Sana all. Partida, kaibigan pa niya ang kapatid niyan. Tapos, ang lakas ng loob niya na sabihin yan. Agree kaya si Amy Marcos dyan? Kayo, agree kaya kayo sa sinabi ng ating Vice President? Kung ganun, hintayin pa ba natin na matapos yung termino niya? Siyempre, pagbigyan natin, may oras pa para magbago siya. Ewan ko lang kung matapos niya. Nagagalit na naman yung cute natin na First Lady niyan sa sinasabi ng ating Vice President. Akalain mo Vice President of the Philippines po yan ang nagsasabing may katangiang scammer ang Pangulo natin. Maraming nakikinig sa kanya kahit sa ibang bansa, mga OFW at marami pang mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Siyempre mga amo nila, makatismis din yan ang nangyari sa presidente nyo. Scammer daw diba? Ang sakit-sakit niyan. Tuloy nyo na, ipa-impeach si VP Sara kung kaya. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.